Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong tanghali ng Friday. Mga lods, grabe. At kahit tanghaling tapat ngayon dito sa amin, sobrang dilim mga lods. No, grabe nangyayari sa Pilipinas ngayon. Mukhang talagang yung mga kalamidad tinatadtad tayo mga idol. Nabalitaan niyo yung lindol sa Davao Oxy something, nakalimutan ko na. Basta doon, no, grabe 7.6. 7.6 yung kanilang lindol na dinanas mga lodi. Mas malakas pa dun sa Cebu na nasa 6 point something lang yung sa Cebu, di ba? So, yung sa Davao, grabe. 7.6 earthquake struck near Davao City, Philippines. Triggering tsunami warnings and mass evacuations. Wave up to 3 meters. May impact coast area. Local authorities urge residents to stay alert. Grabe. 3 meters yung tsunami, mga lodi. Grabe yun, mga idol. So, grabe na nga yung lindol. Check natin dito. Tanggalin ko lang yung sounds kung meron. Baka meron kasi. So, paano ba ito? Yan natin, ha. Ayan na, oh. Ayan na, bali may lindol na ba? Ayan, oh, mga lodi. Ang lakas, oh. Kita nyo naman yan, oh. Oh. Ay, yun ba yan? Isa pa. Ayan, dito. Grabe. Alam niyo ba, merong namatay ata na nabagsak. Hindi pa tayo sure dun sa mga nasawi mga lods. Pero, merong yung nabagsakan ata ng pader sa bahay nila. Ganun, no? Lord! Grabe, oh. Lindol yan, mga lods. Hindi yan ipo-ipo. No? Lindol yung nangyayari. So, dito yung pinaka-tsunami na pwede mangyari. Mga lods, eh. Grabe. So, mukhang sinusubok talaga yung Philippines, mga idol, no? So, hindi natin alam kung hanggang dyan, malay nyo naman, matapos na, no? Sana matapos na, mga idol, eh, yung mga nangyayaring kalamidad sa atin, eh, no? Nature kasi yan, mga idol, kaya hindi natin pwedeng i-anticipate yan. Pwede natin paghandaan, no? Pero yung susukatin mo bago dumating, nako, medyo malabo yun, mga idol, no? Kaya kailangan matibay talaga tayo dyan. So ayan, after ng mga bagyo, yung lindol sa Cebu, lindol naman ngayon 7.6, napakalakas, mga idol, no? Grabe. So punta na tayo dito sa ibang news natin, mga idol. Ingat kayo, mga lods, lalo na sa mga taga Mindanao, lalo na yung tatamaan ng tsunami. 3 meters, naku, taas nun, mga lodi, gabahay natin. No, sa Zambales kasi lakas ng alon, eh. Biro namin pag may mga malakas na alon, gabahay yung alon dun, no. Ganun. So ngayon yun, baka building na yun, mga lodi. No, so ito, balikan natin yung follow up na news natin dito sa ginawa ni Trump kahapon. Meron kasing meron palang kondisyon, no, yung peace. Ito pala yung mga yon, mga lodi. Hamas accept President Trump peace plan. Ito yung plan nila pala, hindi pala kondisyon. Ito yung plan. Ending the war in Gaza after 2 years and returning all hostages. Here's what's in the deal. So ito yung mga nasa plan, mga lodi, no? Tanggalin na lang natin yung sounds. War will immediately end. Ayan, all hostages alive and deceased will be returned within 72 hours, no? So hanggang Sabado nga po 'yan. Ayun yung pinaka-limit nila, no, deadline. Israel will release 250 life sentence prisoners plus 1,700 Gazans. Mga sa yung sa Israel naman to, mga lods, no? Hamas members could be given amnesty. Oh, 'yan yung mga kondisyon nila, mga lodi, no? Okay, fast forward tayo. Hamas will not have any role in the governance of Gaza. Syempre naman, mga lods, dapat lang yun. Israel will not occupy or annex Gaza. Kumbaga, ano ba yun? Paano ba yun? Hindi ko alam yun, mga lods, eh. Gaza will be governed by temporary transitional government. Board of Peace, chaired by President Trump and others, including former UK PM Tony Blair. Ito ata yung mga dapat na umattend. Possible path to Palestinian self-determination and statehood. Ayan, medyo malabo na ako dito. So, ito yung mga peace plan nila, mga lodi, no? So, ayan, kaya nakasa o na-close yung deal
ni Papa Trump, no? O ni Daddy Trump, mga lodi, grabe. So, malupit 'yun, mga lods, no? O, ito yung nangyari, ang ganda nito. War begins kay Bush. War ends kay Trump, mga lods, 'di ba? Ang tindi. So, good news 'yan. So, dito na tayo, punta tayo sa Bitpinas natin, no? Ang malapit nating news, local news. So, ito, bago to, 48 minutes ago. Blockchain is something that could work, but, may kondisyon na. Parang dito kanina, nakalagay, blockchain, isa sa mga solusyon kontra korupsyon. Sa gitna ng mga aligasyon ng Ghost Flood Control Project, sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na maaaring gamitin ang blockchain para palakasin ang transparency at pananagutan sa paggastos ng pamahalaan. Pero dito, nagkaroon ng BAT. Ayan. I haven't seen any AI, para nabasa na natin ito that is specifically geared towards anti-corruption, no? Blockchain is something that could work, sabi niya. However, what has happened has been that the rules are violated. Those rules exist and simply in the last decade they stopped following the rules. So ayan, mga lodi. So kumbaga parang may rules pa rin naman kahit wala yung blockchain. Kaya lang syempre nilabag nga nila yun, 'di ba? So eto parang magkakaroon ng mapipilitan silang, kasi pag sa blockchain, mga lodi, transparent na yung mga transaction. Parang ganun yung sinasabi, no? So kung doon papadaanin yung mga budget, makikita nga naman. Ganun, no? So mawawala yung mga dating mga lumang sistema, no, na may mga katkungan in the middle of the night, di ba? So dito hindi, kasi sa blockchain dadaan lahat. Ayun yung sinasabi dito, mga lods, no? So kayo, ang tagal na nating nagiging topic to, pero sang-ayon ba kayo? O sa tingin nyo ba masusolusyonan? Ako, mas magandang subukan talaga yan, mga lods, no? Hindi ko sinasabing perfect ang blockchain. Hindi ko sinasabing ayan ang lutas sa korupsyon. Pero hindi rin naman natin sinasabing hindi yan ang lutas sa korupsyon. Hindi rin natin sinasabing walang bilang yung blockchain. Kailangan natin yan subukan, mga lods. At ito yung sinabi ko kagabi, si SEC Chair Francis Lim apologized over Paul's 107.7 trillion corruption claim. SEC Chairperson Francis Lim has apologized after discovering that the report he cited during his October 7 Phoenix speech, claiming that recent corruption issues wipe out 1.7 trillion in the market value of publicly listed companies was false. No, kasi sinabi niya 'yon, mga lodi, na fake news din to si SEC Chairman Gary Gensler. Hindi siya si Gary Gensler. Siya si Francis Lim. So, na fake news siya. Tapos sinabi niya sa speech niya na 1.7 trillion, mga lodi, no, ang binagsak, no, ng market. Pero yung pala, nakita lang yon sa social media post na hindi naman pala totoo. No, ang down lang, kasi ang sinabi ata doon 70 o 80% down. Pero ang down lang pala is 1 point something %, mga lodi, no? So, grabe yung fake news ngayon, nakakalusot sa mga ganito. Isipin nyo, SEC chairman na yan, mga lods, nakakalusot pa rin yung fake news. Ganun na, lalo na ngayon na napakalupit na ng mga AI, mga idol, no? Imposibleng walang fake news na hindi malulusot sa mainstream media, mga idol. Napakatindi ngayon. So mag-ingat kayo lahat. Ako nga, sabi ko nga, ipa-fact check. Dapat ngayon yun Dapat ngayon masanay na yung mga Pinoy na mag-fact check sa mga nakikita nila sa mga social media. Hindi yung basta-basta na lang, uy, nag-post si ganito, si ganyan. 'Di ba? Meron nga mga nagpo-post na mga celebrity o mga main character sa mundo. Mga celebrity, no, na nagpo-post tapos naniniwala agad yung mga tao kasi sobrang dami ng followers. Yung pala, pag tinanong mo yung celebrity na yun, wala naman pala siyang Facebook. Wala naman pala siyang Instagram, wala naman pala siyang Twitter. Pero may mga nagpo-post sa pangalan niya. O, 'di ba? So, ganun, 'di ba? Mahirap i-fact check 'yun. Kasi kung million yung niya, isipin mo agad na tunay 'yun. Pero pag tinanong mo siya personal, sabi niya, wala akong Facebook, pare. Ba, wala akong Facebook, te. Ba't kayo naniniwala diyan, no? 'Di ba? Ganun. So, ayan ang sanayin natin ngayon, no? Magkaroon tayo ng ugali na every news na mababasa natin, no, makikita natin sa social media, ipa-fact check natin, mga idol, di ba? So ayan, punta naman tayo dito. Congress is still determined to pass the Clarity Act by the end of the year despite
ongoing government shutdown. Ako pag ganito tinitignan ko agad yung bibig mga lodi, no? Mukha ba siyang AI na nagsasalita pagka ganyan, no? Tingnan ko nga, basahin ko nga. Ay, hindi ko pa ito napanood eh. Nabasa ko lang yung caption eh. Across the line by the end of the year. Although the focus and attention is making sure that we get the Okay, goods to mga lods, no? So ito yung Clarity Act mga idol, talagang pinupush yan kasi syempre naka-shutdown tayo yung government ngayon, yung mga government offices medyo wala mga lods, no? Ilang araw na simula nung sinutdown ni Trump yan mga lods. So hindi pala siya nagbotohan eh, di ba? So sinutdown. So ngayon kahit na medyo shutdown, marami pa rin sa SEC, sa Fed o hindi sa SEC pala inaaral. Ay hindi pala ano, nasa isip ko ETF, sorry. Etong Clarity Act mga lodi, mga sa Congress pala, no? Inaaral nila 'yan at pinipilit nilang mapasa at the end of the year mga lods, no? So goods na goods 'yan mga lodi. Ang may kinabang kasi sa Clarity Act, alam niyo kung sino? Yung mga utility coins. No? Sila yung makikinabang diyan. Ang delikado diyan yung mga shitcoin pag napasa yan. Kaya nga dapat mag-isip-isip na kayo ng mga in-hold nyo, mga idol, di ba? So, ayun yan. Siyempre, kapag pinasa yan, good sa atin yan. Lalo na sa mga may hold ng mga utility coins. So, ito si Mr. Man. Ripple has been enabled as a fully licensed payment provider in the Middle East. Ito yung follow-up ng news natin sa Bahrain kagabi. No? And RLUSD is the payment mechanism that enables this. Rhys Merrick, Ripple's managing director for MENA, confirmed that this partnership will pave the way to offer Ripple USD or RLUSD and Ripple's custody solutions to Bahrain financial institutions. Mga lods, no? The positions Bahrain as Ripple's second Gulf anchor after Dubai and completes a regulatory corridor across the UAE, Bahrain and Saudi Arabia, no? Ayan mga lods, no? Medyo mayaman kasi yan mga lods, kaya maganda-ganda na may partnership dyan. This event is crucial because it places Ripple's federally chartered US Trust Bank o yung RNTB and its Middle East regulatory footprint under one operational web. So dito pa lang mga idol, no, isa na tong ang laking rail na niyan mga lodi para sa RLUSD, no, mabigat-bigat to mga lods, no. So sa tingin niyo ba hanggang $3, $2 lang sa XRP pag ganito yung mga partner ng Ripple, mga idol? Sa tingin niyo lang di ba? Tapos, asan yung isang news natin tungkol sa ano? Wait lang Ito mga idol, no? Kahapon, na news natin to mga lods, no? Ito nga, Luxembourg just announced they invested 1% of their sovereign wealth fund into Bitcoin. ETF yan alam ko World's fourth richest country buying BTC, massive. So ito, yung mga Bitcoin maxi, mga lodi, syempre, ano sila dito? Sobrang solid nila dito. Wow. Luxembourg, imagine, no? Sovereign wealth fund has invested 1% of its portfolio in Bitcoin ETF, making the first move by Eurozone state fund. So ayan, puchik. Sabi nga ng mga maxi, panis na naman ng XRP. Taragis kayo Wala pala kayo, kami Luxembourg na yan mga idol di ba? Magi-invest ng 1% ng portfolio nila sa Bitcoin ETF, no? So trash talk na naman yung mga XRP army, mga lodi. Nanliit na naman. Wala na naman bilang, walang bitaw. Wala pala kayong bitaw sabi ng mga Bitcoin maxi sa mga XRP army, no? Pero lumabas to ngayon mga lodi. Tedeng! Ayan mga idol. Bitcoin Telegraph would have you believe Luxembourg is all about Bitcoin. So I'll just leave this here. Ito mga lodi, Luxembourg House of Financial Technology mismo yung nag-post nito, mga idol, no? Sila mismo. The Luxembourg delegation is stopped by at the Ripple office in San Francisco. Ripple CEO Brad Garlinghouse is sporting our glasses. Looking good. Ayan mismo mga lodi, sila yan di ba? So syempre sasabihin ng iba, wala ka pala digital asset investor. Kailan ba yan? 2017 pa yan
Kahit na, kahit na. At least, di ba? So, 2017 pa yan, men. Wala na yan. Tablado na yan. Eh, biglang nag-post si Stuart. Si Stuart. Mga Lodi. Kaya niyo ba ito si Stuart Alderotti, mga idol? Eh, hindi lang siya. Ito. Si Gilles Roth. Sino ba si Gilles Roth, mga Lodi? Siya yung Finance Minister, Minister of Finance of Luxembourg. Personal account. Oh, ayan yan, mga Lodi. Ha? Sabi, 2017 pa yan eh. O, ngayon, ito, nag-post si Gilles Roth, mga Lods. No? Ngayon lang to, ayan, 15 hours ago, kita nyo naman eh. Diba? Sabi niya dito, great meeting with Ripple. Patay tayo dyan. As they advance toward securing their license to operate in Luxembourg. Basahin ulit natin ha. License to operate in Luxembourg. Ayan ha. We discussed their ambition in Europe and Luxembourg, and I reaffirmed our commitment to digital innovation. Sino to? Ang Prime Minister pala ng Luxembourg. Tawa ako din sa mga nababasag mga Lodi. Pinost nyo pa yun, 2017 pa yan eh. Ayan na nga yan, ayan na. Tapos, niretweet pa ni Stuart. Si Stuart, mga Lodi, kilala niya na yan, di ba? Siya yung ng Ripple. Ano ba siya ng Ripple? Chief Legal Officer, ayan. Sabi niya dito, the EU led in creating comprehensive rules for digital assets, and nation like Luxembourg are leaning in. Thanks to Luxembourg Finance Minister Roth Gilles, ayun nga, ito nga siya, and his team for a great meeting last week. Ripple is excited about our future in Luxembourg and the UE. Ayan, napansin nyo mga idol kahapon, nung ninews ko tong Luxembourg invested in something portfolio sa Bitcoin. Tuwan-tuwa pa ako dito, mga Lods, no? Pinuri ko pa yung Bitcoin. Sabi ko, tangina, lupit, men. Inaasahan ko talaga abot ng 200,000 dahil sa bigat ng news na to. Pero, ganun ako kasi gusto ko rin yung Bitcoin eh. Kaya lang yung mga Bitcoin Maxi, iba naman, tinrasto agad yung sabi, wala, palayo, wala. O ngayon, ito na, patay. Patay. Mga Lodi. Ano nangyari? Aray ko, sabi. Aray ko. May pangpain pa si Digital Asset Investor. O yan, 2017, na-trigger tuloy yung mga Maxi. Wala na yan, 2017 pa yan, wala. O ngayon, biglang nag-post yung mismong Prime Minister ng patay na, aray ko. Sabi, patay. Stock on, patay. Pero syempre, hindi natin gagawin. Pinilinaw lang natin, binalita lang natin, no? Na lang kasi ako, ang grabe sila magsalita sa ARMS, sa XRP Army. Walang kwenta daw, walang silbi, walang bitaw. Nakakarma tuloy ng biglaan eh. So ayan hindi natin alam mga Lods, no? Kung malay nyo, hindi naman pala ganun ka-importante ito. Sa tingin nyo ba hindi ganun ka-importante ito? Ha? Okay na bahala dyan mga idol, no? Sinabanggit ko lang yan. Boom! Sabi dito, the Ripple XRP takeover of global finance if unfolding step by step. Ripple is now fully licensed to operate in the Middle East. Ayun yung nabalita natin kanina. With Bahrain added as a strategic payment hub alongside Dubai. This move finalized a cross-border regulatory corridor across UAE, Bahrain, ayun nga, in Saudi Arabia, and sets the stage for RLUSD to become the institutional bridge currency for the region. Zoom out natin daw mga Lods, no? The Middle East handles over 156 billion in cross-border payments annually, and Ripple now has the green light to absorb that flow. On top of that, the tokenized RWA or Real World Asset market in the region is projected to cross $500 billion mga Lodi plus in the coming decade. Ripple is not chasing headlines. It's building its financial plumbing. No? By the time everyone realizes what XRP is powering, it will be too late to be early. If you still don't get it, study my pre-show. Wala na yan, nag-promote na si Sotoy. Pero yung mga sinabi niya sa top goods na goods, tama-tama mga idol. This is one. Eto, sinend lang sa akin to pero baka kasi may sounds pag may sounds, negative natin i-play to Why do I hold XRP? The World Bank has published a document on it. Maganda to. Wala naman siyang sound. So, bilisan lang natin ng konti. Why do I hold XRP?
The World Bank has published a document on its website for cross-border payments. The only cryptocurrencies proposed as solutions are XRP and XLM. The Federal Reserve has formed a task force for faster payments. Member of the group is Ripple. The BIS, Bank of International Settlements, is the head of all central banks worldwide. The BIS has set up a task force for cross-border payments. Member of the group is Ripple. The Hong Kong Monetary Authority has been researching CBDCs. The only blockchain company involved is Ripple. The Bank of Russia has published a document about the digitalization of payments. The report describes XRP as a solution for efficient cross-border payments. The Bank of England carried out a proof of concept with Ripple to explore the speed and efficiency of cross-border payments. Ripple becomes the first provider to offer regulated crypto payments in the United Arab Emirates. The National Commercial Bank of Saudi Arabia has officially joined Ripple. With 400 branches across the country, the National Commercial Bank of Saudi Arabia is the second largest bank in the Middle East by total assets. Since July 2006, the Bank of America has been the largest financial institution in the United States for a time. And I mean, within, it felt like minutes, you hear from CEOs like Bank of America saying, we're all in. And, these are institutions that Bank of America was one of our early partners. JP Morgan is the largest bank in the United States. A joint research report with JP Morgan explores the potential to introduce greater efficiencies to wholesale payments occurring across borders. XRP is described several times as a solution in the document. Ripple has relationships to the White House, the President, the Vice President, the International Monetary Fund, and the World Economic Forum. Now, you have to decide. Is XRP a shitcoin or part of a big plan? Boom, drop the mic mga lods, no? Ayun na, tapos ang laban. Mga idol. Ting ding ding, sabi. Oh. So kayo, anong masabi niyo mga idol, no? So grabe, ayoko sabi nung mga nakaraan lang, kahapon lang at sinabi ko, ayoko na mag-use ng XRP dahil puro magaganda yung news, kaya lang wala ganun talaga eh. So kayong bahala mga idol, no? Kung nagtitiwala kayo sa Ripple, sa XRP, do your own research. Hindi ko sinasabi bumili kayo ng XRP. Mga lods, no? Huwag niyo akong basihan para bumili, mag-hold o magbenta ng coins. Hindi ako financial advisor, no? Do your own research. So ayan po ang news natin ngayong umaga. Sana na-enjoy nyo mga idol at sana meron kayong mga nuggets nakuha, natutunan o something. Mamayang gabi mag-news ulit tayo. Syempre gabi yung basa natin ng comment, alam nyo naman yan. So kita-kits tayo ulit mamayang gabi. Sana huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Syempre palambing na rin mga loads, no? Subscribe kayo sa channel natin. Check nyo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa, sana mag-subscribe kayo. At syempre kung wala pa kayong crypto exchange mga idol, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin. Mga lods, no? Andyan yung mga discount natin and bonuses sa BitGet. So ayan, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol? At eto na. What's up? I'm sorry I'm that late. So subscribe to me and there's bonus and discounts. Just link in the description. Also, if you want to subscribe to me, it's a link in the description. You'll see my name and peace. Yeah, peace.